Grace po, grabe no, pabida-bida. Sabihin ko talaga sa kanya, pabida-bida. Mukhang si Grace po, mukhang hindi maganda yung ano niya ngayon, yung performance niya sa Senado. Kasi sa bagay, ano siya ngayon, last termer na siya. Hindi na siya pwedeng kakandidato ulit. Parang itong huli na niya itong termino ngayon. So wala naman siyang ibang tinatakbuhan, hindi naman siya tumakbo ng kung ano dyan. So kaya siguro sa ganito ngayon kaastig sa ano. Unang-unang hindi niya, masabi ko lang pinilayan niya itong itong OVP. Kasi bago ang OVP, dumating ang sa kanilang BICAM, parang isa to siya na gustong dagdagan ang budget ng OVP. Doon sa hiningi ng OVP na 2 billion pero hindi doon sila mag-focus sa 2 billion kasi sobrang laki yon sa Kongreso pa lang tapyas yon. So ang tinira ng Kongreso, di ba 733 million. So pagdating ng Senado, gusto nga nila doon pagdating sa BICAM dagdagan nila yon. Pero kasawiang palad hindi talaga yon nadagdagan. So ito yun siya ang pabida-bida. Bakit kaya siya pabida-bida dyan? Dahil ba wala siya makukuha na para sa kanila, di kagaya sa AKAP? Pasok ko muna itong video tungkol dito sa sa OVP, kung anong sinabi niya dyan. The Philippine House of Representatives ratifies the bicameral committee report on the proposed 2025 national budget. Senate allies of the embattled Vice President failed to restore hefty cuts to the budget of her office. The details from RG Cruz. The Bicameral Conference Committee has wrapped up its reconciliation of the House and Senate versions of the 6.352 trillion peso 2025 budget. It fixed the office of the Vice President's 2025 budget at over 733 million pesos, down from over 2 billion pesos in the original proposal. Senate Finance Committee Chair Grace Poe says the OVP did not ask for additional funds, but she gave assurances the OVP is capacitated to give assistance. Ganun pa rin kung ano yung napasa natin sa Senado at yun din pareho sa House, na-retain yung budget ng OVP. Yes, about 700. Well, unang-una, hindi naman sila informally or formally humingi na ng increase. The controversial anti-inflation mitigation program, Ayuda sa Kapos ang Kita program or AKAP, was also retained but with a lower budget. It appears that senators have a say on how 5 billion will be spent, while congressmen will have a say on the remaining 21 billion. Poe says there are guardrails to make sure the program fund will not be used in the elections. Napaka-unfair. Napaka-unfair ng ginawa ni Grace Poe. Sabagay, hindi lang naman siya ang nandyan. Ito si Chis Escudero, isa rin to, na ayaw magdagdag dyan sa OVP na budget, na hiningin budget. Pero, dito sila mukhang hindi, para nahati-hati ang komento itong sa Senado tungkol ito sa may yung subsidy dapat para sa PhilHealth. Pero hinarang na naman ito ni Grace Poe na ayaw niyang ibigay ang hininging para sa subsidy ng PhilHealth. Ikwento ko lang ang PhilHealth, no? Kasi ang PhilHealth kasi, di ba pag nagpa-hospital tayo, mayroon tayong pasyente, diyan kinukuha ang mga diskwento kung magkano yung babayaran mo. Una, i-process mo na yan sa PhilHealth, sa hospital. Tapos doon, pagka mayroon kang remaining balance, bawas na yun sa PhilHealth. Yun na lang yung babayaran mo. Pero taliwas ngayon sa nangyari nga dahil ang nito niya ay mayroong 6 billion pa daw ang PhilHealth na hindi pa nagamit. Kaya nagbangayan dito sa Senado ngayon tungkol ito sa PhilHealth. Dito sila nagbangayan ni minority leader na si Aquilino Pimentel. Tingnan natin ang video kung anong nagtalo to at saka may paliwanag si Grace Poe. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon.
Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. Nanggalaite si Grace po doon. Labas nga mga ugat niya sa liig eh. Kasi nga questionable siya kay Senator Pimentel. Bakit nga zero talaga, wala silang subsidy na ipinasok sa dito sa PhilHealth. Kasi nga ang PhilHealth, naalala ko pa nga ito dati, yung kapatid ko na nakwento ko na rin to na diyan sila kumukuha ng pang dialysis. So maliit pa yun eh, magkano lang yung niya dati, magkano lang yung nakuha niya diyan sa PhilHealth. Pero at least nagbabayad siya dati na mayroon siyang cash out talaga na tuwing dialysis, siya mismo nagbabayad, meron siyang binabayad na every dialysis is 2,500 yata kung hindi ko nagkamali. Bawas na yun sa PhilHealth. Kasi kung walang PhilHealth, medyo malaki-laki nga naman talaga ang babayaran niya dati. So ngayon, itong PhilHealth, pag di nila di nila to dagdagan o di nila bigyan ng subsidy to, paano kung biglang biglang lulubo ang mga ingailangan nito? Itong PhilHealth, ito ba yung may MP ba yun? Parang muntik na ako nitong nung nagbakasyon ko ng Pilipinas is PhilHealth yata yun eh. Paano yan? Yung nag-invest sa mga yan. Tapos mayroong kinuha dyan malaking pera, di ba? Tapos ngayon, sabihin ng PhilHealth, ay wala na kaming budget, wala na kaming pundo para igawing dividendo yan kasi hindi kami binigyan ng ito sa Senado, itong 2025. So kawawa naman yung nag-invest dyan. Kasi sigurado maapektuhan yung investment niya dyan. Kasi mayroon silang dyan, kung mag-invest ka ng 1,000, 2,000, hindi mo yun pwedeng kunin sa loob ng 5 years o 3 years. Nakalimutan ko lang. Para yung kita nun, parang buo yun makuha mo. Na sa loob ng 2 years, buo mo yun makuha. Tapos, depende na rin yun sa'yo kung ipasok mo ulit yun para lalago yung pera mo. Paano kung naapektuhan to? Mga ordinaryong tao ang nandiyan dyan. Mga OFW, mga nagtatrabaho na ordinaryong trabaho. Para man lang magkaroon ng savings dyan. Tapos, magkaroon pala ng problema to sa ganitong tempo na to. Dahil kay Grace po. Dahil ito kay, dahil nito kay Senator Chis Escudero, humarang dito, Cynthia Villar,
Tapos, ano sila sabog-sabog dito? Kasi si Bungo, ayaw niya na zero ang ibibigay dito sa PhilHealth. Tapos ang gusto nitong dagdaga, may pasukan itong papasukan pa si Bato de la Rosa yata. Kasi nga sabi ni Bungo, paano kung mayroon nagkaroon tayo ng problema ulit kagaya noong pandemic na hindi yun ini-expect na magkaroon ng pandemic. Wala tayong bala nito. Si Pimentel, isa rin to sa niya na bakit zero talaga. Gusto nila talaga may dagdag na para sa doon, yung sa PhilHealth. Pero ito si Grace po nagmamatigas. Dahil ba wala silang makuha nito, di kagaya ng AKAP. Ang AKAP pinasa nila. Inano nila yun para mayroon silang pera noon. Si Amy Marcos nga ngayon na nahimik Kasi sa lintik na AKAP na yan, mayroon silang 5 billion na sa kanila. 26 billion yan, pero ang 21 billion mapupunta sa Kongreso. Yun nga yung agreement nila sige, ipasok natin itong AKAP at basta mayroon kami. Mag-i-election Yan yung nila kukunin nila yan Napaka walang hiya din to si Grace po. Pinilayan niya OVP at saka itong PhilHealth. Ang PhilHealth, sino bang nakikinabang dyan? Mga ordinaryong tao. Okay lang to siya. Kasi kung ma-hospital tong lintik na to, marami naman tong pera pang-hospital private ba to sigurado? Paano kung mga ordinaryong tao, kagaya sa atin, public tayo magpa-hospital, tapos kukuha tayo ng, magpaano tayo sa pasaklulo tayo sa PhilHealth. Sinong kawawa? Tayong ordinaryong tao. Ito kasi mga senador iba, hindi sila nag-isip ng ganyan. Cynthia Villar, ang yaman yan. Pwede na magpagamot sa abroad. Pwede magpagamot yan sa St. Luke's kasi ang mamahal na mga hospital na yan. Yan ang nila. Wala silang pakialam sa PhilHealth kasi kaya naman nila magbayad kahit walang discount ng PhilHealth tayong mga ordinaryong tao. Pag na-hospital ka, agad-agad nag-isip tayo, paano tayo maka-discount? Magkano kayang discount ng PhilHealth nito? Pag humingi na tayo ng bill sa hospital? Kasi ang doktor nito, di naman kasama sa PhilHealth. Talagang magbabayad ka ng buo kung magkano ang doctor's fee. Yan ang tawag yan. Doctor's fee yata ang tawag. Yan ang tawag ko. Pero itong mga bill sa hospital, yung mga gamot, mga iba dyan, kailangan mayroon ang kaltasan sa sa PhilHealth. Pero ngayon, anong nangyari na ngayon? May 6 billion daw. Kailangan turuan ng leksyon ang PhilHealth. Ngayon, di talaga nilang dagdagan yan. Ano mangyayari kung magkaroon ng mga problema? Sinong natin? Saan tayo nito? Saan natin yung galit natin? Grace po, ito si Grace po, ito si Chis Escudero at saka si Cynthia Villar. Kaya yan ang humarang Di ko pa alam kung sino pang humarang dyan. Iba. Bukod sa mga senador, mayroon pa mga congressman dyan na humarang.